Okay mga kapatid, napilitan ng magsalita mga tol at sumagot na ang Iglesia ni Cristo mga tol, which is kinabibilangan ko ring relihiyon, no, sa mga ibinabatong mga issue. Kasi nitong nakaraan mga tol, may mga issue na ibinabato, tulad na lamang halimbawa nung pagpunta ni dating Pangulong Duterte sa tanggapan ng INC mga tol. Wala naman ako nakikitang masama doon mga tol, no. Wala akong nakikitang masama doon. Kasi lahat naman at kahit na sinong politiko na pumupunta doon ay hinaharap naman talaga ng maayos ng kapatid na Eduardo Manalo, mga tol. Isa pa sa mga issue mga tol na naibabato is yung hearing nung nakaraan na nakalimutan ko yung pangalan ng babaeng nagsasalita sa Senado ba yun o Kongreso? Senado. Na ang dating Pangulong Duterte daw ay nagpapahanap ng isang pulis na pwedeng mamuno doon sa kanyang drug war na member ng Iglesia ni Cristo. So dahil doon ay nagkaroon ng iba't ibang mga issue mga kapatid, no. So eto, nagsalita na ngayon mga tol ang Iglesia ni Cristo mga tol dahil sa mga isyung ibinabato mga kapatid. Panoorin natin to mula dito sa Net25 mga kapatid. Bago natin to simulan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Sabi rito sa report, sa gitna ng umiinit na hidwaan sa mga leader ng bansa, nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Panoorin natin mga kapatid. Sa gitna naman po ng hidwaang naganap sa pagitan ng mga lider ng bansa, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Ako mga tol, bilang INC rin ay hindi na ako nakikisali ngayon. Hindi na ako nagre-reaksyon o nagbibigay komento pa sa mga politiko kung sino ang dapat ninyong suportahan at dapat ninyong kampihan. Kasi matatanda na rin naman kayo mga tol eh. At mismong mga kapatid natin sa INC ay hindi rin nakikiisa at hindi rin nakikisali sa mga issue tungkol sa pampolitika. Ang sa atin lang mga tol, namamalagi pa rin dapat ang pagkakaisa natin bilang mga Pilipino. Regardless yan mga tol kung sino ang sinusuportahan mong kandidato, politiko, dapat kapag maganda at makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan, go yan, suportahan natin mga tol. Kung puro away lang naman nila mga tol, dapat din na tayo nakikiisa dyan. Kasi minsan personal na laban na lang nila yan, tulad na lamang nung pinanood natin yung mga pahayag ni VP Sara. Some of our mga galit kay PBBM parang personal eh. Wala tayong dapat pakialam doon, no. Tuloy natin. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwil Zabala ang mga isyung ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging pagbisita noong 10 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo mga tol, may mga ilang reaction video tayo na ginawa na parang nababatikos natin si dating Pangulong Duterte. Hindi dahil dun sa mga ginawa niya sa war on drugs o ginawa niya bilang siya'y presidente. Kasi hindi naman natin maitatanggi malaki naging ambag ni President Duterte sa ating lipunan mga tol nung siya inaupo. Diba? Maraming tumino. Ang nababatikos natin siya mga tol dahil doon sa kanyang pag-handle sa West Philippine Sea mga tol. Pero hindi ibig sabihin nun anti-Duterte tayo mga tol. No, hindi tayo anti-Duterte mga tol. Antay tayo doon sa kanyang ginawang aksyon kung paano niya hinandle. Nakipag-best friend siya mga tol sa China habang mga tol tinalikuran niya ang US na ngayon naman ay sumusuporta sa atin at ang kanyang best friend na China ang siya namang umuupak palagian sa atin mga tol. Tuloy natin. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nilinaw ni Ka Edwil na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongo. So hindi sila pinapunta hindi sila ipinatawag. Sila ang kusang nagpunta mga tol. Nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Yes, malapit na at happy birthday sa aming tagapamahalang pangkalahatan. October 31 mga tol. October 31. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati.
Gayunman, ipinaubaya na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit Yan. Ito yun. dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mangasiwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Hindi pala sa Senado, no? Sa Kongreso pala, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata, nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isyu naman ng pagkasira, Alam niyo mga tol, no? Normal na dito sa Pilipinas mga tol, kahit kapag mag-a-apply ka ng trabaho, talagang mas mataas ang chance mong matanggap kapag ikaw ay member ng INC, which is binabatikos din yan mga tol ng marami. Hindi kasi nila alam Diba? Hindi nila alam mga tol. Sa INC kasi mga kapatid, hindi kaya tayo kumbaga parang priority kapag nag-a-apply ng trabaho, lalo na pag may patotoo ka galing sa iglesia na talagang iglesia ni Cristo ka. Kasi hindi nakikisali ang isang miyembro ng INC sa mga union, mga manggagawa mga tol. Diba? Saka mapagkakatiwalaan, yun ang tingin mga tol Hindi ko to sinasabi dahil INC ako. Yun ang tingin din mga tol ng mga korporasyon. 'Di ba? Sila nakakaalam mga tol, bilyon ang ginagastos nila para sa kanilang negosyo, kumpanya. Syempre hahanap sila ng mga trustworthy na pwede nilang asahan at pagkatiwalaan na makakatulong sa kanila para itaas yung kanila mismong kumpanya mga tol. And sila mismo ang namimili mga tol kung sino yung kanilang i-hire. At isa nga sa mga dahilan mga tol kasi sa INC hindi nga sumasali sa mga union minsan na which is malaking problema sa isang kumpanya kasi kapag yung mga manggagawa nagrarally, nagsasagawa ng mga pagkakaisang sabuatan, yung mga ganyan. Alam mo yun, basta kung kayo ay isang empleyado, ipagtanong nyo na lang mga tol kung bakit, no? Tuloy natin. Ng samahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo na mas makabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa. Nagkakaisa pa rin mga tol, 'di ba? Walang makakatalo sa pagkakaisa, 'di ba? Talagang ikakabagsak ng isang grupo, pamilya, sambayanan, 'di ba? Kapag nag-aaway-away at walang pagkakaisa. Kabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Tama. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Alam naman natin na talagang bumabangon ang hindi pagkakaunawaan. Tama. Pero dahil tinanong nyo kami at kami isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Hesukristo, ang hangad namin magkasundo. Tama. Magkaunawaan. Tama. Sapagkat ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas kapag Tama. lahat ng leader natin sa ating bayan nagkakaisa. Tiniyak din ng Iglesia Tama naman mga tol 'di ba? Halimbawa, sabi nga gano'n ni Ka Edwil Zabala, bumabangon talaga o nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Pero imagine mo, 'di ba? Kung maikipag-away ka ba dahil sa iyong personal grudge o kaya personal alam nating sama ng loob na alam naman nating hindi makakatulong sa bansang Pilipinas, ipagpapauna mo pa ba 'yun? Uunahin mo pa ba yung personal feelings mo o dapat sige, magkaaway tayo pero dahil para sa bayan to, para sa Pilipinas, isang tabi muna natin yan. Huwag nating isama sa trabaho yung hidwaan nating dalawa, di ba? Para sa Pilipinas. Dapat ganun di ba? Iglesia ni Cristo ang nagpapatuloy na suporta nito hindi sa kaninumang personalidad, kundi sa magagandang programa ng pamahalaan.
Yun din yung sinasabi natin mga tol. Dapat hindi sa hindi ka sa pangalan, hindi dapat sa apelido, hindi dapat sa kulay ng politika dapat nakatuon tayo. Dapat nandoon tayo sa programa ng presidente, programa ng vice presidente o programa ng gobyerno na ikabubuti ng ating bansa, di ba? Kasi yung iba mga tol, hindi na nga maganda yung ginagawa pero dahil nga supporter siya nun, ipagtatanggol niya kahit minsan mali. 'Di ba? Tapos yung isa naman dahil nga ayaw niya dito, kahit na maganda naman yung programa, minamali niya kasi nga ayaw niya mabigyan ng credits 'yun. Mali 'yun mga tol. Hindi magkakaroon ng magandang pag-unlad ng Pilipinas pag ganyan tayo, 'di ba? Malaki rin kasi ang papel nating mga mamamayang Pilipino eh. Personalidad, kundi sa magagandang programa ng pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo't sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya ang Iglesia ni Cristo mga tol, bago yan mamili ng susuportahan mga tol, titingnan muna yan yung track record. Hindi yan makikinig sa mga issues, hindi yan tumitingin sa mga issues. Siguro isang part na rin yun mga tol kung talagang hindi maganda ang naging pamumuno niya. Pero kung mas matimbang yung mga magagandang programa kesa sa mga sablay. Kasi mga tol, walang tao tatandaan natin. Walang tao ang hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali mga tol. Walang perpekto sa atin. Pero dito ang tinitimbang mga kapatid, kung ano yung mas maraming nagawa. Kung naging epektibo ka ba, napalago mo ba ang ekonomiya mga tol? Diba? Talagang makakatulong ka ba? O kung ikaw ay dating mayor man lang, naging maganda ba ang pamamalakad mo dun sa iyong nasasakupan dati bago ka tumatakbo ng mas mataas na posisyon? Sa mga ganong paraan mga kapatid kasi nakikita talaga kung ano ang pwede mo pang magawa. Diba? Hindi dahil sa porket sikat mga tol na ganun na. Pero tinitignan din mga kapatid kung ano ba yung naitulong mo o kung ano ba yung plataforma na pwede mo pang gawin at maganda ba yung plataforma mo. Halimbawa, sabihin naman natin na wala ka pang experience sa politika. Pero kung mailalatag mo siguro yung plataforma mo at nakikita naman na maganda tong plataforma mo, no? At makakatulong yan. So doon ka na ngayon pagkakalooban siguro ng pagkakataon, natulungan. Pero kapag natulungan ka, for example, nanalo ka at wala ka naman talagang nagawa, baka sa malamang sa susunod hindi ka na makaulit. Diba? Kaya ako mga tol, hindi ako tumitingin ng politikong aking susuportahan o iboboto. Ako ibinibigay ko ang tiwala at ang suporta ko sa kung sino ang mapagkakaisahang tulungan ng buong Iglesia ni Cristo. Doon ako makikipagkaisa. No? Talagang kahit na sino pa ang iboto mga tol. Kasi mataas ang tingin ko na mas marunong sila at talagang mas natimbang ng pamamahala ng iglesia kung sino ang dapat naming tulungan at suportahan. Kung naging nanalo at sa kanyang pamamalagi sa kanyang tungkulin ay hindi naging maganda ang kanyang takbuhin, hindi na namin kasalanan yun. Basta nagawa namin pagkakaisa namin, problema na nung taong nanalo yun dahil hindi pala talaga siya marunong o magaling. Mga tol, problema niya na yun. Alright? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.